morning. Pakibati naman po ang inyong katabi ng isang magandang umaga. Good morning. Good morning. Napakabuti po ng ating Panginoon kahit maulan po ng mga nakaraang araw ngayon po ay umaaraw-araw na napakabuti ng Diyos. Tunay nga na every rain, ito po ay blessing ng Panginoon at after po nun ay meron pong liwanag na nagmumula sa Kanya. Praise God. Kaya naman po sa ating patuloy na pagtitiwala sa ating Diyos, ano man po ang nangyayari sa ating kapaligiran, ang ating pong pag-asa ay nasa Diyos na hindi nagbabago. Ang ating pag-asa ay nasa Diyos na makapangyarihan. Kaya po tayo ng mga anak niya, ang ating purpose sa buhay ay to glorify His name and let His light shine sa ating mga buhay. Kaya po sa araw na ito, gamitin po natin ang pagkakataon na ito para sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. Itaas ang Kanyang pangalan at dakilain siya. Tayo po tumayo at tayo po ay mananalo. We praise you, Lord God. We glorify you in this place. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kulang ang mga salita para ideklara ang iyong kabutihan, ang iyong kamanghamanghang katapatan sa aming mga buhay. Lord, sa oras po na ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na kami sama-samang makakaawit sa iyo, sama-samang makapagpupuri sa iyo, aming Panginoon at tagapagligtas. Better is one day in your house than thousands elsewhere. Kaya po, Panginoon, kami narito ngayon dahil we choose to dwell in the house of the Lord all the days of our lives. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pag-awit, sa aming pag-indak, ikaw nga po ang mapapurihan, ikaw ang madeklara, at ikaw ang maitaas. Sa iyo po namin ibinibigay lahat ng papuri, pagsamba, at pagdakila sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen! Amen! Awitan po natin ang ating Panginoon. May
reign forever and ever. Ikaw nga po, Panginoon, ang maghari. Ikaw ang Panginoon ng lahat. Ang hari ng lahat. Lord, we praise you for who you are. We worship you for who you are in our lives, Lord, we want to thank you for your love and for your faithfulness over our lives. Wala na nga akong hihigit pa sa sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Because of that, you're worthy of all praise. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Praise you, Lord God.
sa'yo. Walang makahihigit sa'yo, aming Panginoon. Kailanman ay hindi mananahimik ang kasamaan. Walang kahit anong problema, walang kahit anong sitwasyon ang mas hihigit pa sa'yo, aming Panginoon. That's why this morning, we are declaring na wala kang kapantay, walang hihigit sa'yo, at ikaw lamang ang aming itataas sa aming mga buhay. Yours is the kingdom. Praise the Lord God. Let's all sing once more. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Ating mga hindi lang may pananampalataya. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. One last time, let's declare. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name Jesus, the name above every other name. Aming Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay. Lord Jesus, who am I that you are mindful of me? But Lord, thank you. Because of Jesus, because of the sacrifice of Jesus, we are made worthy before your eyes. So Lord God, may our worship be a pleasing sacrifice before you. Lord, patuloy na itataas ang iyong pangalan. Patuloy na magtitiwala sa iyong mga salita. At patuloy na susunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, we praise you for your goodness. We praise you for your faithfulness. We praise you for the provisions. We praise you for the joy. We praise you for the peace that surpasses all understanding. We praise you for who you are. Our God, our Savior, our Father, our best friend. Lord, we thank you. We glorify you. May you be glorified in everything that we do. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord now. Thank you, Jesus. Praise the Lord.
pasensya na po. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Kumusta po? Pinagpala ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Patuloy natin ipanalangin po na yung sinasabing bagyo na super typhoon doon lalo na sa malapit ay pag-pray natin na lumihis at huwag silang maapektuhan. Ganon din dito sa ating bayan. Praise God. Ang Diyos na ang nag-iingat. Amen? Ano man ang pagdaanan, ang Diyos na rin ang mag-iingat. Mahina o malakas na bagyo, ang Diyos ang mag-iingat. Praise God. So muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy as you hear the Word of God, na sana dalangin ko po na ang puso ng bawat isa ay patuloy na maging handa na mapakinggan ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Nasa Book of James po tayo. Mamaya mapapakinggan natin yung mga verses na nagmumula sa aklat ng Santiago or James. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pananampalataya ng papanahon. Dynamic faith of a Christian. Ano ba ang pananampalataya? Meron ang isang tao. Ang pananampalataya po ay napakahalaga na elemento sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil kung walang pananampalataya, imposible na malugod ang Panginoon sa atin. Dahil sabi sa Hebreo 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Yung pagpunta pa lamang natin dito, kailangan may kalakip na pananampalataya. Bawat gawin natin may kalakip na pag-asa sa Diyos. Dapat laging may pagtitiwala sa Panginoon kahit na anong ginagawa at gagawin natin. Dahil yun lamang ang nakapagbibigay lugod sa ating Panginoon. Itutuloy ko po sa Hebreo 11 verse 6 sa inyong mga Biblia. Pakibuksan ko at basahin natin. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang isang Kristiyano po, mahalaga sa kanya ang pananampalataya upang ang Diyos ay malugod sa kanya. Mahalaga ang pananampalataya kasi ang pananampalataya ay magliligtas sa kanya. Sa Efeso 2:8, sabi doon, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ang pananampalataya po yun. Ang isang Kristiyano po ay kailangan din po lumakad sa pananampalataya, humakbang, mabuhay sa pananampalataya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ano man po ang ginagawa natin na walang pananampalataya doon, tayo ay nagkakasala. Sabi po sa Romans chapter 14 verse 23. Sabi po, ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. So bawat ginagawa natin, kaakibat po yun ay pananampalataya. Napakahalaga po na ma-realize ng isang mananampalataya na may iba't ibang uri ng pananampalataya. At ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay dapat yung pananampalatayang nagliligtas. Saving faith. Dapat ang isang Kristiyano ay may ganung uri ng pananampalataya. Sa James chapter 2, verses 14 to 26, diniskas po dito ni James ang iba't ibang uri ng pananampalataya. Na-emphasize niya dito ang pananampalataya na nagliligtas. Tingnan po natin sa verses 14 to 17. Santiago 14,
Sabi dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Tutuloy ko po. 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot na walang makain at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Isang uri ng pananampalataya ay patay na pananampalataya, the dead faith. Ang dead faith po, ang patay na pananampalataya ay puro salita lang. Wala sa gawa. Yung mga tao na may ganitong pananampalataya, alam niya ang kahulugan ng pananampalataya. Alam niya na kailangan manalangin. Alam niya yung doktrina. Alam niya yung turo ng Diyos. Nakapagkukot siya ng mga verse sa Bible. Kabisado niya. Alam niya ang mula Genesis hanggang Revelation. Alam niya ang salita ng Diyos. Subalit ang kanyang paglakad ay wala doon sa alam niya. Hindi niya nilalakaran ang kanyang nalalaman tungkol sa mga tagubilin ng Panginoon. Puro lang salita. Ang tawag doon ay patay na pananampalataya. Kasi alam niya, pero hindi niya ginagawa. Marami pong ganon, amen? Maraming ganon. Alam niya ang salita ng Diyos, kabisado niya, pero hindi niya nilalakaran, hindi niya hinahakbangan. Ito yung tinatawag na intellectual faith. Sa isipan lamang niya ang pananampalatayang ito. Dito lang sa isip niya. Alam niya yung kaligtasan. Alam niya ang doktrina, ang pagturo ng kaligtasan. Pero hindi siya nagsusubmit. Hindi siya nagpapasakop sa salitang iyon o sa salita ng Diyos. Alam niya na si Jesus Christ ang tagapagligtas. Pero hindi siya sumusunod doon. Alam niya yung tamang pananalita, magaling siyang magsalita. Pero ang kanyang sinasabi ay hindi makita sa kanyang ginagawa. Walang pagpapasakop. Dead faith. Ito bang klase ng pananampalataya ay makapagliligtas? Hindi. 3 beses sa passage na ito sa James chapter 2, sinasabi na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Faith without work is dead. Verse 17 ng James chapter 2, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Pagdating po sa verse 20, sabi dito, isa kang hangal, nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Pagdating sa verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ano man po ang dinideklara ng tinig ng isang tao o ng isang tao na hindi nagre-resulta na pagbabago sa kanyang buhay o mabubuting gawa sa kanyang buhay ay maling deklarasyon ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, false faith, dead faith, maling pananampalataya. Sinasabi niya, pero walang pagbabago sa kanyang buhay. Binibigkas niya, alam na alam niya, pero hindi makita sa kanyang gawa. Meron ba tayong ganitong uri ng pananampalataya? Yung mga tayo na dito. Or sa mga kasamahan natin na
lumalakad na sa pagsunod sa Diyos. Meron ba tayong ganitong pananampalataya? Meron if ang ating paglakad ay hindi nakasunod sa ating sinusundan na inaaral na salita ng Diyos. Merong patay na pananampalataya kung alam na natin yung salita ng Diyos at hindi po natin ginagawa. At yung ginagawa naman natin ito ay hindi nakaakma doon sa mga salita na dapat na ating sinusundan. Mag-ingat daw po tayo sa tinatawag na dead faith or intellectual faith. Sabihin natin, dead faith. Patay na pananampalataya. Mag-ingat tayo doon. Alam mo, pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Sabi sa salita ng Diyos. Kung alam mo ang tama at di mo ginagawa, nagkakasala ka. Kung gumagawa ka na walang pananampalataya, lumalabas ka sa salita ng Panginoon, nagkakasala ka. Dahil sabi sa 1 John chapter 15 verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, kung si Jesus Christ nasa puso mo, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mo, hindi makita sa kanya yung buhay na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Dead faith. Yun ang ating unang nakita tungkol sa tatlong uri ng pananampalataya. Dead faith. Ang susunod na pananampalataya, the next kind of faith, ay makikita natin at mababasa natin sa verses 18 to 19 ng James chapter 2. Pinig tayo mabuti, maganda to. Maiksi lang to. James chapter 2 verse 18 to 19. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Sumasampalataya din at nanginginig pa sa kanilang pananampalataya. Pangalawang uri ng pananampalataya, demonic faith. Demonic faith. Si James, niremind tayo dito na kahit na ang demonyo, sabi sa verse 19, ay nananampalataya din. They believe in God. Hindi natin sabihin dito na atheist child, di siya naniniwala sa Diyos. Hindi. They believe in God. Yung meron pananampalatayang demonic. They even believe in the deity of Christ. Naniniwala sila sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Mark chapter 3, 11 to 12, sabi po rito, bawat taong sinasapian ng masamang espiritu na makakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. O diba? Naniniwala yung demonyo na si Kristo ay anak ng Diyos. Ngunit may big na inintusan ni Jesus ang masamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. So, alam ng demonyo na si Jesus Christ ay Diyos. Naniniwala siya. Naniniwala din sila sa existence na mayroong condemnation. Dahil sabi sa Luke 8 verse 31 na mayroong pagpaparusa. Sabi, Luke 8:31, nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalaliman nang walang hanggan. So, alam nila na may authority si Jesus. Pananampalatayang pangalawa yun, demonic faith. And they believe Jesus will be the judge. Naniniwala po itong mga masamang espiritu o demonyo na si Jesus ay siya ang maghuhusga. Matthew 8, 28 to 29. Mateo 8, 28 to 29.
Sabi rito, nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasabihan ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababangis nila, kaya't walang sino man ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon?" Anak ng demonyo na si Jesus Christ. Naniniwala siya na si Jesus Christ ang maghuhusga sa tamang panahon. Ano bang klase ng pananampalataya meron itong kaaway na ito? Makikita po natin na ang taong merong ganitong pananampalataya ay yung patay na pananampalataya. Una, nakita natin, di ba? Patay na pananampalataya. Natatouch siya sa kanyang intellect. Dito lang sa utak. Pagkadating po dito sa pangalawa, demonic faith, ang natatouch yung emotion. Puro lang emosyon. Puro lang emosyon. Ito bang klase ng pananampalataya ay makapagliligtas? Yung puro lang, praise the Lord, naramdaman ko ang presence ni Lord. Ganun lang. Tapos maglabas na, iba na ang kanyang ginagawa. So, yun yung emotion na pananampalataya. Kapag hindi niya naramdaman ang presence ni Lord sa praise and worship, wala naman dun yung presence ni Lord. Diba? Ganon. Pero pag naramdaman niya hanggang dun lang sa pakiramdam, yun yung gawa ng laman, demonic faith. Ito bang klase ng pananampalataya ay nagliligtas? No, hindi po. Ang tao po, na-enlighten ang kanyang isipan, na gising ang kanyang puso, pero lost pa rin siya forever. Wala pa rin. Hindi pa rin niya natanggap yung kaligtasan. Dahil nga, puro lang utak, puro lang emosyon. Ang true saving faith ay marirecognize or makikita sa nagbagong buhay. Sabihin natin, binagong buhay. Change life. Sabi sa James chapter 2 verse 18, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Anong pananampalataya meron ka? Kailangan yung ating pananampalataya ay merong nagbago sa ating buhay. May change life. Bilang isang Kristiyano, nag-i-involve po ito ng pagtitiwala sa ating Panginoon. At yung pamumuhay natin ay dapat na kay Kristo. Kailangan nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos at kailangan po ay nabubuhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Natanggap mo ang buhay, you receive the life, na-receive mo ang buhay mula sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan makita po sa iyong buhay yung tinanggap mo sa iyong puso na si Jesucristo. Kailangan makikita sa ating buhay ang ating tinanggap. Marami pong mga Christians tumanggap na kay Kristo pero hindi makita sa kanyang pamumuhay. Mahalaga po na tayong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, susunod na po dyan. Kung tunay ang pagtanggap kay Jesucristo, susunod na po yung makikita sa ating pamumuhay. Meron ba tayong ganitong pananampalataya? Yung demonic faith, yung puro emosyon lang, na hindi makita sa buhay. Meron. If we just believe, kung maniniwala ka lang sa tamang bagay at sa iyong nararamdaman lamang. Kung hanggang sa nararamdaman mo na lang. Naniniwala ako, ito nararamdaman ko, ito ang gagawin ko.
meron tayong ganitong pananampalataya, kung ang service natin sa Panginoon ay puro isipan lamang, gagawin ko to kasi ito ang obligasyon ko, hanggang ganun lang. Or gagawin ko to kasi kailangan kong gawin ito. Or gagawin ko to kasi babatiin ako ni sister, babatiin ako ni brother. Yun ang pananampalataya niya. Gagawin ko to kasi kailangan maging maganda ako tingnan, maayos ako tingnan, mabuti ako. Yan, gagawin ko ito. So, hanggang puro lang yung gusto ng laman, emosyon lang niya, sa isipan lang niya. Ganun uri ng pananampalataya ko. Pero ang ini-introduce ni James na pananampalataya, di ba, una, dead faith, nag-i-involve yung intellect, inulit ko ulit. Demonic faith, nag-i-involve yung intellect and emotion. Nagsama yon, intellect and emotion. At hanggang dun lang, titingnan po natin ang mabuti po kasi minsan nadadaya tayo. Akala natin tunay ang pananampalataya natin. Yung pala ay nalilin lang tayo ng ating laman, ng kagustuhan lamang natin. Si James, sinabi niya sa verses 20 to 26, ito yung uri ng pananampalataya na kung pwede ka iligtas. Pananampalatayang nagliligtas. James chapter 2, 20 to 26. Dynamic faith. O kaya yung may power, may energy na pananampalataya. Basahin ko po sa inyo, verse 20. Sabi dito, isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Diyan ninyo makikita na itinuturing ng matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Verse 25. Gayon din si Rahab. Ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niya iyon, siya itinuring na matuwid. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Anong klaseng pananampalataya ito? We know from other passages na ang pananampalataya ay base sa salita ng Diyos. Babasahin natin sa Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung faith na ito, yung dynamic faith, nag-i-involve po yung buong katauhan ng isang tao. Intellect, emotion, tsaka yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan. Yung isip, nauunawaan niya ang katotohanan. Yung isip, nauunawaan niya yung katotohanan. Yung puso, nagdi-desire siya, naghahangad siya, nagagalak siya sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. At yung will, yung kagustuhan mo, yun yung ginagawa mo. Gumagawa ka. The mind understands the truth, the heart desires and rejoices in the truth, the will acts upon the truth. Ginagawa niya kung ano yung katotohanan. Yun ang kabuuan ng dynamic faith. Kabuuan ng pananampalataya ng isang tao. Ang true saving faith ay naglilin sa action. Hindi lang puro sa isipan, hindi lang emosyon, kung hindi merong pagsunod. Sabihin natin pagsunod. Merong obedience in doing good works. Merong pagsunod na paggawa sa mabubuting gawain.
Example po, mabilisan na po. Example, si Abraham. So binasa natin po kanina, verse 20 hanggang sa sumusunod. Si Abraham po, father of the Jews, ang tawag sa kanya. Godly man siya, maka-Diyos siya. Friend of God pa nga na turingan. Pero si Rahab, siya po ay isang hentil. Si Rahab po ay isang makasalanan, prostitute. Si Rahab po ay galing sa kaaway ng Diyos na laki. Pero anong magkapareho meron sila? What did they have in common? Kapareho po sila dahil pareho ang kanilang pananampalataya na ginagalawan. Yung ine-exercise, yung practice nilang pananampalataya ay pareho. Si Abraham demonstrated his saving faith by his work. Saan yung makikita? Verse 20 and 24. Sabi dito, yung pananampalataya ni Abraham, sa verse 21, inihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. So nanampalataya siya, gumawa siya. Inihandog niya ang kanyang anak na si Isaac. Dito makikita na magkalapit ang kanyang pananampalataya at ang mga gawa. Pananampalataya at gawa, magkalapit. Parang ano yan eh, nananampalataya ka na nagagaling ka. Amen? Amen. Pero lahat ng bawal sa iyo, kinakain mo. Diba? Dapat gawa or nananampalataya ka na ikaw ay lalago sa pananampalataya sa Diyos. Pero, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagme-meditate, walang devotion, walang pagsunod doon sa sinasabi sa mga salita ng Diyos. Pero si Abraham, nanampalataya siya sa Diyos, humakbang siya sa Diyos. Nanampalataya siya na kapag siya ay nagbigay ng offering sa gawain ng Diyos, nananampalataya siya na ibibigay sa kanya ng Diyos higit pa sa kanyang pangangailangan. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Kaya siya ay nagbibigay. So nanampalataya ka, pero ayaw mo mag-release. Ayaw mo magbigay. So, ano mangyayari? Patay na pananampalataya. Puro intellect lang. Puro emosyon lang. Hallelujah, praise the Lord. Gusto ko magpuri sa iyo, Panginoon. Tapos, di ka naman nagpa-practice. Di ka naman nagbababad sa mga sa melody ng pag-worship sa Panginoon. So, walang gawa. Mahalaga po ang pananampalataya na may kaakibat na paghakbang. Sabi sa verse 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Nananampalataya ka na mataas ang grado mo sa klase, sa mga estudyante. Pero hindi ka naman nag-aaral. May mata ka, may ilong, may pang-amoy, may pandinig, may isip, may utak. Hindi naman ginagamit. Nasaan? Patay na pananampalataya. Si Rahab naman po, or si Rahab, nag-demonstrate ng kanyang pananampalataya sa kanyang gawa. Doon po kasi sa lugar na kung saan nakatira si Rahab, nagpunta po ang dalawang spy. Kasi sa Jericho yun, ini-spyan nila boundary, ini-spyan nila yung Kanaan. Kasi tinutusan ni Joshua na pumunta doon yung dalawang spy para tingnan yung Kanaan kasi nga sasakupin nila yon. Tapos meron din pinadala yung king ng Jericho ng mga tauhan para hulihin yung nang-i-spy. Pero si Rahab, na nananampalataya, siya na makasalanan pala, naniwala siya doon sa dalawang spy, tinago niya sa kanyang bahay. Kaya nandiyan na yung mga sundalo tinanong si Rahab, na may nagawi ba dito na spy, na mga nagtitik-tik dito sa ating lugar, sa tatawiran? Sabi ni Rahab, nandun po, papunta dun banda. Wala dito.
So ano nangyari? Nalusog ng mga Israelites, nakatawid sila doon sa Kanaan, na na-conquer nila yung lugar, at ang na-save na tahanan na pamilya ay yung pamilya ni Rahab. Kasi siya ay may pananampalataya na siya ay maliligtas kapag kaitinago niya yung dalawang iyon na sugo. Praise God. Sa verse 25 yun and 26, basahin ko po. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, di ba prostitute siya, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. So tinulungan niya yung spy. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya itinuring na matuwid. So, nasa panig ng Diyos yung mga spy na yon, yung mga Israelites. Sabi sa verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So, si Rahab, nanampalataya siya, na maliligtas ang pamilya niya, kasi yun ang usapan eh. Ililigtas mo kami kapag itinago niya nga yung dalawang spy. Pero kung may takot, tanong ko po, kung may takot, meron bang pananampalataya? Kapag ikaw natatakot, for example, natakot si Rahab, may pananampalataya ba? Hindi niya tinago yung dalawa. Wala. Kailangan ang pananampalataya ay nananampalataya ka. At kapag ikaw ay nanampalataya, lubusan sa Panginoon, lahat ng takot mawawala. Lahat ng takot aalisin ng ating Panginoon at ikaw ay magligtas. Nananampalataya ka ba? Kaya nga importante na tayo mga Kristiyano ay ini-examine natin yung ating mga sarili. Ang ating puso, ang ating buhay, anong uri ng pananampalataya meron ako? Anong uri ng pagsunod sa Diyos meron ako? Baka puro isip lang, baka puro emosyon lang, baka puro pag-check lang ng attendance. Meron po kasing online prayer meeting. Tapos na yung prayer meeting, naka-on pa siya. Malamang hindi siya nakikinig, o nakatulog na. So, kung tunay at totoo, uso ngayon yung online, naka-off ang camera, di ba? So, hindi na mamalayan kung ano na nangyayari sa kabila. Nasa sa'yo na kung paano mo magtatapat sa Diyos. Pero, yun na nga. Nangyari na rin po yun sa akin, naka-on ang camera, naka-online prayer, may pinuntahan, may ginawa biglang may ginawa, nakalimutan, tapos na yung prayer meeting. Ako na lang ang nandun. Di ba nakakatawa? So, kailangan ang pananampalataya sa bawat gagawin natin. Dahil kung wala, mali yun. Hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. May mga questions po na dapat natin mapakinggan at ma-examine ang ating pananampalataya. Number 1, sa iyong puso ba, meron na bang yung buong tapat na na-realize mo na ikaw nga ay makasalanan? At tinanggap mo sa iyong puso, sa iyong buhay, at sa Diyos, na ikaw nga ay makasalanan? Number 1 question ko. Dumaan na ba ikaw sa stage ng iyong buhay na talagang lumapit ka sa Diyos at pinaniwalaan mo na ikinumpisan mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan? At dito sa iyong mga kasalanan ay nagdesisyon ka na, Panginoon, tatalikuran ko na ito. Itong mga nagawa kong hindi ka lugod-lugod sa'yo, ay hindi ko nagagawin, O Diyos ko. Dumaan na po ba tayo sa ganito? Tayo ba, pangatlo, ay nananampalataya at naniniwala sa gospel? Ano ba yung gospel? Yung good news? Ano ba yung good news? Na si Jesucristo ay namatay
para sa ating mga kasalanan. Siya ay nahirapan namatay at siya ay muling nabuhay. Nanampalataya ba tayo? Naniwala dito? At galit ka sa kasalanan. You hate sin. Galit ka sa kasalanan. At meron kang takot. Holy fear sa Diyos na ayaw mo nang gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At wala nang sikretong kasalanan. Hindi ka nagtatago. Pinagdaanan na po ba natin ito? Nag-desire ka na ba sa puso mo na si Jesucristo ay ibahagi mo sa iba? At sabihin kung ano ang ginawa ni Jesucristo sa iyong buhay? Dito sa mga nabanggit, at meron pang babanggitin mamaya, ito ba ay napagdaanan na natin? Kailangan napagdaanan na natin ito. Kailangan napagdaanan na natin na nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at tinalikuran natin ang ating mga kasalanan at hindi na natin lalakaran ang mga kasalanan iyon at gusto na natin masunod ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay at hinahanap na natin na tayo ay lumago sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo at sasabihin natin sa iba ang tungkol sa Panginoong Jesucristo. Gumagawa ka ng paraan para maipon ng mga tao, para sila ay mabahagi na ng salita ng Diyos. May desire ka na ba sa puso mo na ibahagi si Kristo sa iba o nahihiya ka pa? May nahihiya ka ba dito na ibahagi si Kristo sa iba? Dapat hindi. Yung pananampalatayang full of energy, dynamic faith, walang nararanasan at nararamdamang pagkahiya kapag siya ay maghahayag ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Walang takot, hindi nahihiya na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Nag-i-enjoy ka ba sa fellowship ng mga kapwa mo Kristiyano, kapwa mo mananampalataya, o ayaw mo na makipag-fellowship? Ayaw mo na makipaghalubilo? Gusto mo na lang mag-isa? Gusto mo na lang kung ano ang gusto mong gawin? Nagwagala ka ba kapag mag-worship na sama-sama? Gustong-gusto mo at excited ka ba na magpuri sa Panginoon? Pagsayaw, pagkanta, pagbigay ng kaloob, paggawa ng mga gawain para sa gawain ng Panginoon. That is worship. Excited ka ba? Gumanap sa gampanin na pinagagawa ng Diyos, magturo ng salita ng Diyos. Excited ka ba? Nag-i-enjoy ka ba? Dapat meron. Dapat pinagdadaanan natin yun. Dapat hanggang ngayon. Ready ka ba sa muling pagbabalik ng Panginoon? Kung ngayon mismo, dumating ang Diyos sa pagtunog ng trumpeta, handa ba tayong humarap sa ating Panginoon? Nanaginip po ako, ngayon ko lang naalala nung nakatayo ako dito. Tumunog malakas na trumpeta, malakas. Hindi ko lang alam gayahin yung trumpeta, alam ko kaya gawin ni Kyle. Malakas na trumpeta, alam niya sa bibig patunugin eh. Try mo nga Kyle. Trumpeta, malakas talaga, narinig ko, pero hindi yun yung trumpeta ni Kyle. Ang bibig niya, hindi ko pa kita narinig eh. Kwento lang sa akin. Tapos biglang, nandiyan na ang Panginoon, may narinig akong gano'n, tapos nagising ako. Nagising na ako, hindi ko na nakita. Handa na ba tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon? O ayaw mo pa umalis dito sa sanlibutan, iiwan ka na. Praise the Lord! Ready ba tayo? Hindi ka ba nahihiya na ikwento ito sa iba, ang iyong pananampalataya? Iba't iba po ang level ng pananampalataya ng isang tao. Pero ito ay lalago ng lalago
salita ng Diyos. Kapag tayo ay laging nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi tayong lumapit sa Diyos with humility. Lumapit tayo lagi sa Panginoon na nagpapakumbaba, Lord, ito ang aking buhay. Matagpuan niyo po ako na ang aking buhay ay nakalaan talaga po sa iyo. Nakalaan sa hindi lang sa narinig ang salita ng Diyos, hindi lang sa naranasan emotionally, kasi masarap naman talaga na umawit sa Diyos o sumunod sa Panginoon na nararanasan mo sa iyong buhay, sa iyong physical, pati sa physical na buhay, lumalakas ka, hindi lang hanggang doon, kung hindi yung ready ka sumunod. Handa kang sumunod sa sinasabi sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah! Yun yung tawag doon ay saving faith. Faith na nagliligtas. Faith na may gawa. Pananampalataya na mayroong gawa. Kapag nananampalataya ka, gumagawa tayo. Kaya nga, pasaliksik tayo lagi sa Panginoon. Bagamat ang pananampalataya sa Diyos, kapag gusto mo ng kaligtasan, sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, sa mga nanunood, you only have to believe, have faith in the Lord. Ikaw ay maliligtas. At kapag iyon tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, Diyos ang tagapagligtas ng iyong buhay, susunod na po dyan yung gawa. Yun yung true faith. Susunod na yung pagsunod mo sa Diyos, sa kanyang mga salita. Kaya nga lang, maraming mga tao pa na sinasabi na tumanggap na kay Kristo, subalit hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. Yung gusto pa rin nila, ang gusto nilang masunod. Walang magpapasakop yun. Ang tinuturo dito ni James, yung pananampalataya na mayroong pagsunod sa ating Panginoon. Kagaya ni Abraham, kagaya ni Rahab, yung example natin kanina. Mahirap gawin yung kay Abraham kasi kaisa-isa niyang anak. Pero inalay niya sa Panginoon sa kanyang pagsunod. Sabi sa Awit 139, verses 23 to 24, hindi ko yata naisulat, pero sabi, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Search me, saliksikin mo ako, Panginoon. Tingnan mo ang aking puso. Subukan mo ako. Kung mayroong mga takot pa sa aking puso, kasi hindi ka makahakbang sa pananampalataya kung may takot ka sa iyong puso. Kaya sabi ng psalmist dito, "Search me, O God." Tingnan mo ang puso ko kung may takot. And see kung mayroong wicked ways. Kung mayroong sa puso ko na hindi ka lugod-lugod sa iyo. And lead me. Pangunahan niyo po ako sa daan patungo sa walang hanggan. Sabi po dito sa Psalms 139, "Lead me in the way everlasting." Hallelujah. Si Peter, example ng pananampalataya as we close. Si Peter, tinanong ni Jesus, kasama ang mga ibang mga disciples. Sabi ni Jesus, "Para sa inyo, sino ako?" Nung gumawa ng himala si Jesus, pinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan, nakita yun ng mga disciples, tinanong sila ni Jesus, "Sino ako sa inyo?" Sinabi, ang sumagot ay si Pedro. Sabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." By faith, binanggit ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Siya ay nanampalataya, naniwala siya. Naalala niyo pa yung mga panahon sa Matthew 14 verse 29. Na tinawag ni Jesus si Pedro doon sa
Tinawag niya, Peter, halika dito. Umakbang ka. Pananampalataya na may gawa. Umakbang si Pedro sa tubig. Siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Kagaya ni Jesus. Ano nangyari? Nung siya ay natakot na at gumalaw yung alon, siya ay lumubog. Kapag nanampalataya ang isang tao, manampalataya ka. Huwag ka nang tumingin sa kapaligiran mo na magbibigay pa ng distraction sa'yo. Sa Diyos ka lang tumingin. Have that faith. Dynamic faith of a Christian. Hindi sa intellect lang, sa utak lang, hindi sa emosyon lang, kung hindi sa lahat ng ito. Nauunawaan mo ang salita ng Diyos. Nararanasan mo ang salita ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. At sa uli, yung pananampalatayang may gawa. Dynamic, powerful force. Pananampalataya na nagmumula sa ating Panginoon. At yung pananampalatayang yun, maipapasa mo mula sa Panginoong Diyos sa iyo hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Huwag kang matatakot dahil hawak ng Diyos ang buhay mo at ang buhay ko. Walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos. Kahit anong pagdaanan natin, masaya, malungkot, sagana, gipit, meron, wala. Ang mahalaga, may Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na humahawak sa iyong buhay. Hindi ka niya ipapahamak. Have that faith. Dynamic faith na nagmumula sa Panginoon. And as we live that faith that comes from the Lord, dapat tayo ay patuloy na hinahanap ang kalooban ng Diyos at sinusunod iyon. Paano makikita ang kalooban ng Diyos? Magbasa ng salita ng Diyos. Ganun, makinig ng salita ng Diyos kung malabo na ang mata. Ibuksan ang audio, Bible, makinig. Kasi yun ang kabuuan ng kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. At ipasa natin sa iba. Dahil saglit lang naman ang buhay dito sa sanlibutan. Parang pusok lang naman tayo. Ngayon nakikita, mamaya wala na. Gamitin natin habang tayo ay nabubuhay. Maganap ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ang purpose ng Diyos sa ating buhay? To give glory to His name. Yun lang po. To give glory to His name. Tayo ay magsitayo. Oh Jesus, glory to you, Father God. Oh, maawit ang puso at kaluluwa ng iyong mga anak. Ang aking puso at kaluluwa, O Diyos, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Batid niyo ang laman ng puso at isipan ng iyong mga anak. Oh Jesus, kagaya ng pananampalataya ng mga naging halimbawa na ginamit ninyo, man and woman of God, Panginoon, sa Biblia. Sinamahan ninyo sila. Iniligtas nyo, din nyo pinabayaan, provide nyo ang pangangailangan. Lord, nandito ang iyong mga anak. Batid nyo ang kanilang pinagdadaanan. Batid ninyo ang kanilang mga pasanin sa buhay. Batid ninyo ang kanilang hangarin pa, O Diyos, na mapaglingkuran ka at makilala ka ng lubusan. O Diyos, sinusuko sa iyo ang lahat. Search us, O Lord. See if there is any offensive way in us, O God, and lead us to the way everlasting. Walang anumang takot na maaaring mamayani sa aming mga buhay in the name of Jesus. Sinasawata, pinapawalang bisa ang lahat ng uri ng takot sa pangalan ni Jesus. At ang pananampalataya
kaisipan. Ang pananampalataya na hindi ninyo kami iiwanan, hindi ninyo kami pababayaan. Ang pananampalataya na kami ay laging balot ng iyong kapangyarihan. Ang pananampalataya na hindi kami magkukulang kailanman. Ang pananampalataya na kami ay magagamit ninyo sa iyong kaharian. Ang pananampalataya na i-spread namin ang iyong mga salita, ibabahagi sa iba. Kayamanan, O Diyos, na ibabahagi sa iba ang iyong mga salita. O Panginoon, gagamitin ninyo ang bawat isa, O Diyos. Lahat ng nakapakinig ng tinig na ito, O Diyos, gagamitin ninyo, Panginoon, sa iyong ubasan, sa iyong kaparaanan, Panginoon. And we will continue, O Diyos, to live and walk by faith, O Diyos. Only by faith, O Panginoon Diyos. Lalakad sa pananampalataya, pagpalain niyo po ang buhay ng iyong mga anak, O Diyos. Bawat isa na nakasuko ang buhay sa iyo sa oras na ito. Ang bawat buhay na walang ibang inaasahan kung hindi kayo lamang. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbabago ng sitwasyon ng buhay, O Diyos. O hallelujah. Sa iyo kami nananampalataya. Ang pananampalataya na nagmumula sa iyo. O hallelujah. May isang buhay ng iyong mga anak. Naranasan lagi namin araw-araw. O, at magagalang nasusunod sa iyong kalooban, Panginoon. O Jesus, mamumuhay ng punong-puno ng pananampalataya sa iyo. Ano bang uri ng sakit at karamdaman aming sinasira at winawasak sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, walang makapananaig kapag kayo ang aming kasama, Panginoon Diyos. God is for us. Then who can be against us? Salamat po, O Diyos, that we are a powerful Christian. Dahil kami ay hinubog ninyo at patuloy na mumubugin. Mananampalataya sa iyo, Panginoon. Kung may nakikita po kayo sa aming puso, nakawalang pananampalataya, tanggalin niyo po sa pangalan ni Jesus. Alisin niyo po anumang takot, anumang pangamba, in the name of Jesus. Anumang mga bagay na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, in the name of Jesus. Umalis sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Oh Jesus. At ang iyong presensya, ang banal na Espiritu, patuloy, O Diyos, manguna sa aming mga buhay. Oh Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Purihin ka at dakilain. Hallelujah, Jesus. Sama-sama din po namin hindi nadalangin, O Diyos. Ang sinasabi na dadaan, malakas na bagyo, lalo na po doon sa mataas na lugar na kung saan sinasabing nadaanan, extreme north, O Diyos. Dalangin namin, ilayo niyo po, O Diyos, at dyan niyo po, Panginoon, ang aming mga kababayan, O Diyos. Ang iyong mga anak, O Diyos, na nananampalataya sa iyo sa lugar na iyon, O Diyos. Ilayo niyo po, Panginoon, sa kapahamakan. Iligtas niyo, Panginoon. O kapangyarihan ninyo, O Diyos, ang aming inaasahan. Maging sa aming mga kapatid dito sa likha, O Diyos, na nangangamba dahil sa sinasabing mga ulan na darating, O Diyos. Sa darating na araw, hayaan niyo po na ang aming pananampalataya ay mailagak lamang namin sa iyo, O Diyos. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may hawak ng sitwasyon. Hindi kami mababayaan, hindi magkukulang kailanman. Hallelujah. At ang pananampalatayang ito, at aglayin namin sa lahat ng mga kasama namin ng mga nagtatrabaho, O Diyos. Ingatan niyo po sila, saan man sila pumaroon. Anumang trabaho, maging impluwensya sila, mabuting impluwensya sa kanilang mga katrabaho. Mayayag, Panginoon, ang kabutihan ninyo sa kanilang mga katrabaho. Sa mga nagdidegosyo, Panginoon, naghahanap buhay, O Diyos, pagpalain ang kanilang mga pinagkakakitaan.
nila, O Diyos. Sila ay patuloy na magtatapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon ko Diyos. Purihin ka at dakilain. Sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran namin na nasa malayong lugar, ingatan po ninyo sila sa mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, Panginoon. Pagpalain, ingatan, laging paboran, O Diyos, at laging maranasan nila ang iyong pagpapala na hindi nauubos, Panginoon, sa kanilang buhay, kasama ng kanilang pamilya. Pagpalain niyo ang buhay ng iyong mga anak. Walang takot na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susunod sa iyong kalooban. Purihin ka at dakilain sa lahat ng may mga sakit at karamdaman muli, O Diyos. I speak healing in Jesus' name. In the name of Jesus. Healing upon healing. Overflow. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng